Okay, ito na po guys. So may mga nagtatanong na mga tao kung saan ko ba na nakilala ang aking afam na asawa. At nanghihingi din po sila ng afam sa akin. My goodness, akala po nila sa akin. Factory ng afam guys. So ito na po, isi-share ko na po kung saan ko po nakilala ang aking afam. So this is my story. 9 years ako, sumali po ako ng dating site na tinatawag na Filipino Cupid. Pero bago po ako sumali niyan, wala po talaga akong alam sa mga ganyan-ganyan guys. Meron lang po nagsuggest sa akin na friend nung kasama ko sa trabaho dati. Sabi niya, "Ga, sumali ka po sa dating site, tingnan mo ang ano. Ang dami mong makikilalang mga afam." Sabi ko naman, "Ay wag na po, takot na po ako sa mga ganyan-ganyan kasi pag sinabing afam, lalaki po talaga sila guys." Nakakatakot, tapos English din yung labanan, hindi ako marunong mag-English po. So, to make the story short, ito na nga, nag-sign up na nga ako ng aking dating site app. So, tinry ko lang din po naman. So, nung nag-sign up na ako, marami po talaga mga nagme-message, mga ganyan-ganyan guys. Tapos, wala po akong subscription. Kung sino lang po yung nakasubscribe, yun lang din po yung mga message na mababasa ko. So mostly matatanda po talaga guys. Iwan ko ba bakit matanda yung mga may gusto sa akin. Tapos syempre, ako ayaw ko po talaga ng matanda kasi iniisip ko, pag matanda na, tapos ako bata pa, mauna sa akin, halimbawa, ganyan. Naging biyudo ako ng maaga, so gusto ko yung kasing edad ko lang din para, no muna, grow old together, di ba? So habang scroll ako, meron po isang tao na nakita ako na nabighani ako sa kanyang kagwapuhan. Kasi sa picture profile niya, napaka-innocent po ng mukha niya guys. Tapos may kasama siyang aso. So yun na po. Minessage ko siya. Opo, ako po yung unang nag-message. Nagsabi lang naman ako ng hi. Tapos syempre hindi siya nakasubscribe. Hindi din ako, so hindi mabasa yung aming message. Pero nag-iwan po siya ng kanyang Facebook account doon. Kaya doon ko na po siya hinanap sa Facebook. At doon na po nag-start yung aming communication. So, yung relasyon namin is nagsimula lang po talaga sa hi hanggang mabutihan na po kami. So, nung time na yun, nandun po ako sa Manila, nagtatrabaho. Tapos, wala pa po akong wifi noon kasi hindi po ako nakakonect sa wifi ng aking pinagtatrabahuan. So, yung ginagawa ko, bumibili lang po ako ng load. So, napakaano po talaga ng load guys, napakamahal. At syempre, gusto mo kausap yung tao, kailangan mo bumili ng load. At hanggang nakakonect na talaga ako sa wifi. Tapos, hindi pa po talaga ako marunong mag-English noon. Kaya yung ginawa ko, mayroon po akong nakitang mga dictionary na pag-aari ng aking mga alaga. So, 4 na dictionary po yun. Ako guys, kinuha ko po yung 4 na dictionary. Palagi po sa tabi ko niyan. Kasi pag nagchat-chat kami ng aking afam, minsan, hindi ko maintindihan yung mga words na sinasabi niya. So, bubuklat muna ako ng mga dictionary at hahanapin yung mga words na yun bago ako makapagsagot. Buti na lang, nagchat-chat lang kami at hindi video call. Hanggang sa medyo nasanay na rin ako magsalita ng English. At meron na rin akong wifi, so mag-google na lang ako guys, syempre. Hindi ko na palagi bit-bit yung 4 na dictionary na panlaban sa English ng ating afam. So, nag-meet ko po siya 2016. So, chat-chat po kami hanggang nagkamabutihan. Tapos, wala pa po kaming label noon guys. So, hanggang isang araw, sabi niya, magkikita daw kami. So, first time niya pong lumabas ng bansa. So, 2017, pumunta po siya ng Pinas. Dinalaw niya po ako. So, nagpaalam din po ako sa aking pinagtatrabahuan na mag-meet ako sa aking afam. So, good for 3 weeks yun. So, sinundo ko po siya sa airport. Meron din kaming story sa airport guys. So, sa susunod ko na lang po na vlog, i-explain. So, pagdating ko po ng airport, naghintay po ako doon sa kanyang flight. So, nasa Terminal 1 po ako kasi yung international nasa Terminal 1 po. Tapos, bago ako pumunta doon, tinanong ko siya kung anong terminal siya bababa. Sabi niya, Terminal 1 daw. Sus, nagkabulalyaso guys kasi nakalabas na ng mga pasahero. Siya hindi pa talaga nakalabas. Hindi ko po talaga alam kung nasaan siya. Akala ko naliligaw. So, ginawa ko, tumawag po ako ng mga, hindi ko alam kung security po ba yun sila na nagtatrabaho doon sa sa airport. Sabi ko, naghihintay po ako sa aking afam. Sinabi ko po yung pangalan. Tapos, pinipaging na nila yung pangalan niya doon at hanggang nakaabot na pala sa Terminal 3 kasi sa Terminal 3 pala yung baba ng eroplano niya guys. My goodness. So, tinatawagan ko siya. Medyo naiirita na siya kasi akala niya siguro
kinatfish ko siya guys. So iniisip niya talaga na iniscam ko siya or niloko ko siya kasi hindi kami magkakita-kita. So mga isang oras na lumapag yung eroplano, nakalabas na lahat-lahat siya at ako hindi pa nagkikita tapos maulan pa yung time na yun. So yung papa niya nagme-message din sa akin kasi baka minessage niya siguro na hindi kami magkakita-kita, baka iniscam ko siya, ganun-ganon. So sabi ng papa niya na nando na daw siya, dumating na daw siya, ganun-ganon. Tapos sinabi ko na sa Terminal 1 po ako, yan po kasi yung sabi mo, sinabi ko sa'yo kanina bago ka lumapag, sabi ko kung saan yung terminal na baba mo, sabi mo sa 1, tapos nasa 3 ka pala, kaya pala ang hirap natin magkita, kasi napakalayo po talaga ng Terminal 3 sa Terminal 1. So yung ginawa po niya, nag-rent siya ng van papunta sa Terminal 1. Ayan na po, nakita ko na po yung kanyang van na inarkilahan. So, ayun, pumasok na rin ako sa van at doon na po kami nagkita. My goodness, hindi po talaga maganda yung kaming pagkikita nung una. Tapos, syempre, medyo Maria Clara tayo. Pahiya-hiya pa daw si Inday nyo. Pero naman kahit sino naman siguro mahiya sa first kita. Tapos, hindi pa maganda yung nangyari bago nang kita nyo kasi naiisip na baka iniscam mo, di ba? So, ayun na nga, nagpahatid na po siya sa hotel na pag-iistihan namin ng 3 weeks. So, yun na yun. Pagdating namin doon, madaling araw na guys. So, gutom din po siguro siya. Tapos sa harap ng hotel namin, meron pong parang restaurant na nagbibenta ng mga pagkain. Yun lang po talaga yung open. So, yun lang din po yung pinuntahan namin. Nag-order na lang kami ng pagkain kasi pasara na din sila at bumalik na rin po kami sa aming hotel. So, pagkatapos niyan, kumain po kami. Siyempre, alam niyo na ang mga nangyayari. So, kinaumagahan, siyempre, nag-ikot-ikot kami sa Manila. Kasi yung punta niya po talaga, guys, as in, first kita namin, gusto niya magpapakasal kami kaagad. Siyempre, ito namang si Inday nyo, umuo din na magpakasal. So, may plano po talaga kami bago kami nagkita na ganyan. So, nag-ikot-ikot kami, kumain, tapos siyempre, relax-relax. So, yung plano po talaga namin, doon kami magpapakasal sa may hometown ko. Kaya lang, ang hirap pala pag hindi ka nagre-research, 'di ba? Wala naman po ako masyadong alam. Alam mo na yung pag maaasawa mo yung AFAM, ba pala yung processing noon. So hindi ko alam na kailangan niya po talaga ng ito ganyan na papeles. So explain ko din po 'yan sa inyo sa ating next video. So kailangan niya po talaga kumuha ng letter of intent to marry, guys. So hindi kami pwedeng makasal pag hindi niya nakuha yan. Kung sa atin, parang sinumar po yan. So, yung ginawa namin, pumunta po kami sa Manila. Parang munisipyo, nakalimutan ko yung pangalan. So, nasal kami doon ng judge. Pero wala pong visa yung kasal namin, guys, kasi nga kailangan po ng letter of intent to marry. So, hinihintay po yun bago i-approve na kasal po talaga kami. Pero wala po talaga kaming makuha na papers na ganyan kasi suggest ng US Embassy, kailangan daw 3 months before ka magpapakasal, kukunin mo yung papeles na yun. 3 weeks lang yung stay niya doon sa Pilipinas. So, wala. No choice kami. So, yung kasal na yun it's not valid. So, may nagsuggest din sa amin, nag-research siya, may nagsuggest sa amin na meron daw doon sa may Cebu. So, kailangan naming lumipad papuntang Cebu para lang makakuha ng letter of intent to marry. Pero, nung araw na yan is sarado din po yung doon sa Cebu, guys. So, wala kaming choice kasi in 2 days, lilipad na siya pabalik ng Amerika. Siyempre, na-disappoint naman na naman yung dudong nyo. Siyempre, ako na-disappoint din. Pero, wala tayong choice eh. So, yung aming kasal, hindi talaga siya valid. Tapos, nasayang po to yung 20K na binayad doon. Kasi yan po yung binayad doon, guys. May bayad sila. Pa-picture-picture pa nga doon. Tapos, pero okay na rin. Okay lang. Tapos ayun na, noong naka-list na kami ng Cebu, bumalik na kami sa Manila kasi in 2 days, babalik na si Dudong sa Amerika. So yung ginawa namin, nag-relax na lang kami, nag-spend time together. Pero ako, syempre, nalulungkot na parang iiyak palagi. Kasi diba, na-attach ka na sa tao. Pero hindi ko pinapakita yun, guys. Tinatago ko talaga yun. Na kahit sobrang lungkot ko na, hindi din ako nag-open up. Syempre, nakakahiya din, no? Saka bagong kita lang din kayo kahit sabihin na 1 taon na kayong magkarelasyon. So, hindi ko alam na yung aking AFAM pala is mahilig talaga sa gaming.
Akala ko yung gaming na yan, natural lang. Sus, gaming na gaming talaga guys. Kaya yung ginagawa namin, hotel, papunta sa arcade, doon sa mall, ikot-ikot, gaming again. Po talaga kami nakalabas ng kung saang lupalop ng Pilipinas. Pero okay lang din po sa akin. Syempre, yung gusto mo lang naman makasama is yung tao, 'di ba? So at least magkasama kayo palagi hanggang nandun siya at nagstay. So spend time together na lang po talaga. Kaya enjoy na lang po ang isa't isa. So ito na nga po yung araw na aalis na siya. So gabi po yung alis niya. Bago po yan, pumunta po kami sa mall, nag-ikot-ikot, kumain. Na nagka-problema pa guys kasi yung kanyang bangko, na-empty yung kanyang account. Parang nakalimutan na niya, nakasama niya ako. So nagpaikot-ikot siya, punta siya left and right. Saan yung may mga ATM, sinecheck niya. Tapos wala talagang laman guys. So buti na lang po, kinukontak niya yung kanyang pamilya dito sa Amerika. Nagka-issue lang po pala. Buti na lang nabalik. So yung time na yan parang hindi niya alam na may kasama siya guys. So feeling ko parang babalik na lang po ako sa hotel kasi na ano po talaga siya, na worried po talaga siya na bakit empty yung kanyang bank account. Hindi naman na may hawak nun. So na lang, nabalik po talaga. Tapos, ayun, pagkatapos nun, bumalik na kami sa hotel. Doon na kami nagstay. Naghintay na lang po ng tamang oras na aalis na po siya. Si Inday nyo parang hindi na talaga mapigilon yung mukha kasi grabing lungkot na naaalis na yung taong pinakamamahal niya. So yung paalis na po siya, grabe. Hindi ko alam kung ano yung mga iniisip ko. Diba, napaka-negative na baka pagbabalik na siya doon, ganyan, ganito, hindi na siya babalik or goodbye na talaga. Yun po yung mga laman ng aking iniisip guys. Iwan ko kung ako lang ba or kayo din. Share your experience din po. So, ayun na nga. Habang pupunta na kami sa airport, parang ang bilis lang talaga ng panahon. 3 weeks, parang isang linggo lang, di ba? So, nung papunta na kami ng airport, ang tahimik ko po talaga. Parang ayaw ko po talaga magsalita or something kasi parang maiiyak ako. Tapos, ayun na nga. Pagdating namin doon, marami din mga tao na nag-check-in. Tapos, nagiiyakan din yung iba. Akala ko ako lang. So, ginawa niya. Pagbaba namin ng taxi, Chineck-in niya po yung kanyang gamit. Wala lang po siya masyadong gamit kasi dala niya gaano lang mga damit lang, something ganyan. Tapos niya mag-check-in, bumalik po siya sa akin. Tapos habang hinihintay yung kanyang flight, doon muna kami sa labas kasi bawal din naman po akong pumasok doon. So sa labas na lang kami nagtambay-tambay, nag-uusap-usap about sa future namin. So habang kinakausap niya ako parang hindi talaga ako makapagsalita kasi iniinda ko na yung aking kalungkutan, naalis na yung aking dudong. Pero syempre, ayaw nating umiyak sa harap niya. So, lingon-lingon kunyari, pero tinatabunan yung luha sa mata. Tapos ayun na po, yung time na niya talaga, nagpaalam na siya sa akin guys. At hinag niya po ako ng napakahigpit. Syempre, humanti din tayo ng napakahigpit na hug. Tapos, ko na po talaga napigilan yung aking feelings at tumulo na po talaga yung ating mantika nang lang kahit katiting na hiya, kahit maraming taong nakatingin. So, iyak po talaga ako. Syempre, napakasensitive ng Inday nyo. Ang bilis masaktan. Pero wala po tayong choice kasi ito po yung hinanap natin. Yung taong magmamahal sa atin is napakalayo. So, deal with it talaga. Kaya na nga po, parang ayaw ko nga po siya bitawan pero kailangan na kasi malilate na siya sa kanyang flight. So, umalis na po siya. So, hanggang tingin na lang po ako. So, pinaalis ko po muna yung eroplano na sinasakyan niya bago din po ako umalis. So, yung sinakyan ko din na taxi is friend lang din po. Hinatid niya po ako sa aking tinatrabahuan. Pagkatapos noon, kasi madaling araw na, mga 3 o'clock na ata yun. Hinatid niya ako doon sa Cavite at yun na yun. So, grabing pagod ni Inday niyo. Tapos kinamagahan, may trabaho pa. Pero okay lang din, at least nakauwi ng safe. So, abangan nyo lang po yung ating part 2 ng ating love story ng nakapag-asawa ng AFAM. Pakonti-konti lang po tayo guys kasi hirap mag-voice over na may maraming ingay. Ingay dito, ingay doon. Kaya di po talaga makapag-concentrate ng mga gustong sabihin. So, see you on my next vlog. Enjoy for watching. Part 2 is coming soon. So, patikim lang po sa part 2 ang pagbabalik ni Dudong sa Pilipinas para kunin na po niya ako.
Gagawan po natin ng video yan. Laysay ko po kung ano po ang aming journey as a LDR. Alam niyo na yung mga taong nakapag-asawa ng AFAM, hindi po talaga basta-basta ang tinatawag na long distance relationship. Take patience po talaga, sobra. So, hold on lang po talaga tayo sa ating pangarap kasi pinangarap din natin to eh. Kailangan talaga ng matinding pasensya at motivation po sa atin.